mga anak na rin sila, so they can talk about parenting, they can talk about problems sa school, whatever. Parang ang dami na rin nilang pwedeng masakop na topics kasi grown-ups na rin naman sila, di ba? Something different, pero kayo pong idea to? Yung talk show. Yung talk show with the kids. Actually, matagal na naming iniisip ni Danica to do a talk show together. And when my husband was alive, si Divi, ang dream niya na magkaroon kami ng talk show, na magbalik talk show host ako. Kasi hindi niya masyadong gusto yung nagpupuyat ako sa taping, nasa bahay na siya, tas wala pa ako. So sabi niya, sana nga matuloy na magka-talk show kayo. So, present namin sa GMA, pero hindi nila in-approve na parang hindi daw season for talk show, hindi daw uso yung talk show at that time. So, hindi nila kinuha yung pinitch namin na idea. Until may nagsabi na, bakit hindi kayo mag-talk show si Danica, ikaw, tsaka si Tin? So that time, sinasabi namin kay Tin, pero si Tin parang, hindi pa siya masyadong ano. But this time, when I told them na, si Sheer kasi, we were having dinner and then, nandun si Attorney Astor, tsaka nandun si Princess, tapos pinag-usapan, we were talking about yung kakamatay lang ng asawa ko, ganyan. Sabi ko, I don't know how to pick up the pieces, I don't know how to start all over again. Tapos, why don't you do something that you really love doing? What do you like doing ba? Sabi ko I love to host. Kasi para sa akin, para lang ako naglalaro. Gusto ko rin namang umarte kasi I never consider it work. It's just like playing. Pero, if I would be given the chance, gusto kong bumalik sa pag-host. So, why not? Ituloy mo. And then Sheer helped me put the people together. I approached nilapit niya ako kay Ram. So, sinabi niya kay Ram na gusto namin mag-produce ng ganito, ganyan. And then Ram put everything together. Tapos nagkataon, nagkita uli kami ni Saling. May in-offer sana sa akin si Saling. Sabi ko, Saling, ikaw na lang mag-EP. Kasi gamay ko na siya. So yun, hanggang sa nabuo yung show. Tapos nung nilapit ko kay Tin, go mama, gusto ko yan. Tapos nagulat kami ni Danica na pumayag siya. And even Oyo, who was into hibernation na ayaw niya na mag-showbiz, nagdinegosyo na lang sila ni Tin, and talagang sobrang focus sila sa mga anak nila. Nagulat kami na pumayag. Tapos sabi ko, Oyo, gusto ko sanang gawing parang jumping board ito for you to start directing. Kasi ang dream ni Oyo, makapag-direct. So sabi ko, ang dami ng beses na nagdidirect siya, nung mga may soap pa siya during that time. Pero, so now, he's dabbling into directing. Pero nagtitrain pa lang siya. Parang siguro after a few more episodes, siya na mismo mag-handle, siya lang mag-isa. But now, meron pang nag-a-assist na director, di ba? Ano ang pangalan nun, Ram? Angelito. Direct Angel. First ni Oyo na mag-direct, no? Yeah. So, itong mga last 2 to 3 episodes namin, nangingialam na siya sa lights, lahat. Actually, first taping pa lang yung pinapakialaman niya na yung set, ganyan. Lalo na sa equipment, nakikialam siya. But there's a director pa. But then in time, pag nakuha niya na yung the works, kung paano, and he'll know exactly how to handle things. Gaya niyan, we were only starting with 2 cameras. No, he demanded 3 kasi sabi niya, tinignan ko, ni-review ko yung mga episodes, hindi nahuhuli yung mga reactions. Sabi ko, yung mahal-mahal, nagsistart pa lang tayo mag-vlog. Paano kung hindi ito mag-file? Sabi niya, Ma, tingnan mo to. Yan ang sinasabi ko hindi nahuli yung reaction namin ni ate, hindi nahuli yung reaction ni Tin habang nagsasalita ka. If you want me to direct, I want 3 cameras. Ay, taray. Sabi ko, ang daming hanash. Sabi ko, sige, go. So, naghanap Saling ng isa pang camera and lahat ng gusto niyang equipment, sige, go. Is it expensive po na magbuo ng Mahal kasi, hello, I mean, hindi naman sa pagmamaliit, but I've seen vloggers na ginesta ko, phone lang gamit nila, nakaganyan lang sila, 2 phone, isang ilaw, and then a guy who's manning the 2 phones. Kami, we have cameras, 3 cameras, meron kaming sound, may mga lights kami, parang taping talaga. So, sa TV approach yung dating talaga? Oh yes, mahal. Kaya nga sabi ko, walang ba't ko ba naisip-isip to yung mahal? Eh sabi naman ng mga bata, Mami, hindi naman to production mo lang. Kasi sabi ko, sige, si Mami muna maglalabas ng pera. Aba, sabi ni Danica, no. After all, sabi niya, we are co-owners of the Good Life Media Group.
So inisip namin yung name, The Good Life Media Group, kasi the meaning of Bonvi is The Good Life. Bonvi, di ba? Family name ko yun. Yes. So, Bonvi means good life. So inisip namin, The Good Life Media Group. So yung lawyer ko, si Julius Estor, parang siya na yung nag-ayos, pina-check niya kung available yung yung names. So maraming names na pina-check. And then positive naman. So inayos na ni attorney yung mga papeles. So siya na rin yung lawyer namin. Officially po, when did you start the company, The Good Life? June. Nag-incorporate kami mga June ba tayo nag-incorporate? June. Mabilis lang kasing nagawa ni attorney eh. Yeah. Nag-incorporate si attorney mga first week of June, paglabas ng incorporation papers. Saling was already. Pero bago pa kami nag-incorporate, nag-uusap na kami nila Ram, nila Sheer. Yan, si Sheer ang unang nagbigay ng idea. Si Sheer at saka si Ses noon, di ba? So, Kaya lang every- baka ayaw niyang ma-mention, so wag na. So every episode kayo lahat magkakasama. Walang guests. In the beginning, parang kami muna. Kasi like, kunyari yung first episode namin is introducing ourselves. So we are a family. What is the importance of family? And then our next episode will be about parenting. Which is touch base naman sila doon kasi parents na rin sila. Na umabot nga ng 2 episodes yun sa haba kasi ang daming na-share ng mga bata. Nung una, parang nahihiya pa sila. Tapos sabi ko, hoy, hindi kayo guest dito ha, co-host kayo. Kung lalamya-lamya kayong ganyan, wag na nating ituloy to. Eh, syempre naman, mami, hindi naman kami season host. Ikaw naman yung season host. Eh, si Danica, kung sanay na siya, ang dami yung hanash, hindi, gawin natin yung gusto ni mami. Let's be ourselves. Ganyan. Sabi ko, bakit pag walang camera, kung i-bash nyo ako eh. Bash to death. Ngayon, naglalamya-lamya kayo doon. Aba, nung second episode, bash galorang mo there. Binabash na ako. Sabi ko, teka, nagsisisi yata ko. Ayoko nang ituloy. Kasi, sabi ko nga, cut, Ram. Binabash ako ng mga anak ko na kung ayaw nila i-cut. Hindi eh. Yan yung reality eh. Yun yung sinasabi ko. It's not a reality show. It's a talk show with different topics talking about things that happen in a normal family. Pero yung interaction namin with each other, that's so real. Raw. Organic yun, raw yun. At saka hindi kami nagkakatuloy-tuloy, hindi pinuputol. Sa editing sila nagpuputol. So parang walang camera. Pag gano'n, Oo, pag kayo wala. nag-edit. Basta ang ginagawa lang, ito yung pointers. Ito yung i-discuss. First part of the show, ito. Second part, ito. Walang script. Wala. Parang ang script lang yung, hello mga ka-House of D, ganyan intro. So, halimbawa yung una, ganyan, parang mga ka-House of D, ganyan, tuloy-tuloy. Siyempre, nakialam si Oyo. Hindi, ayoko na ng ganyan. One by one, camera, para hindi nagkakamali sa dialogue, ganyan-ganyan. Pag hindi alam, ilagay sa idiot board. So, yan, minsan kantsawan, kasi gumagawa ng spiel si Mark, may idiot board pa. So, yung normal family na kantsawan, that's the real part of it. If you were to describe your family po, anong common denominator niyo na makikita dito sa show? Common denominator, I think masyado kaming honest. As in, true to form, walang plastikan. Kaya nga sabi namin, sa House of D, you are family. Walang judgmental, kumbaga, walang panghuhusga, walang pang-aapi, parang we accept who you are. Kasi ganyan kami as a family, minsan, hindi mami, hindi, sa tingin ko, hindi, ito yung point ko eh. Kaya minsan nung nagmi-meeting kami, sometimes we don't agree, but that's the family eh. Minsan, hindi, ito yung idea ko eh. Pero minsan naman, nag-a-agree kami. Pero ang palaging common dyan ako, si mami ang palaging binabash. So, si mami ang palaging butt of So jokes. sa show niyo, halimbawa biglang may umiyak, nag-emotional o nagtaasan ng boses, hindi yung papalabas na. Hindi nila kinangkot. May umiyak na. Oo. Pag ilang episode. First episode pa lang. First episode. First so dapat episode. panoorin talaga. May umiyak na. Second episode, ako yung umiyak. Kasi binash nila ako. Napaiyakan nila. Oo. Hanggang sa umabot na ng, sabi nila hindi namin puputulin kasi sobrang ganda. Magiging 2 episodes yung second episode. And then after that, our third episode is fun lang, no? Fun lang, looking at old pictures, ganyan. Tapos reminiscing the past, o anong kwento nito. Ang nakakatawa naman dun, yung story ni Tim tsaka ni Oyo, nakaabang-abang na something that their fans never knew. Na nakakatawa. As in,
I mean, it's also revealing a lot of things about ourselves, di ba? Na, nung maliit pala si Miss D ganito, nung maliit pala si Danica, ganito pala ang discipline ni Miss D sa kanila. Parang ganun. And then, anong next episode doon? May back to school. Anong next episode na after yung looking back at old photos? Paki-explain. Ayun, paki-explain pala yun. So may old photos, tapos paki-explain anong storya nitong picture na to. So, and you'll be surprised kung ano yung mga story behind na parang, oh my God, yun pala yun. So minsan, I mean, it's the first time I've seen Oyo so wacky na it's his real self na talagang grabe, hindi nyo expect ganito. Yung talagang, he is freely and just naturally telling a story as if kami lang. As if wala yung camera doon. Yung Naging video comfortable na sumayaw po kayo. si Oyo Soto. Si Oyo. Hindi, nung una, medyo naiilang yung dalawa, tsaka si Mark. Si Danica hindi masyadong naiilang kasi sanay naman siya. Pero si Mark, si Tin, at tsaka si Oyo, naiilang nung first episode. And then yung second episode, wala na. Binabash na si Mother. Yung video kayong sumasayaw kayo, pinaka-wild magsayaw si Oyo. Oo nga! Nakakatawa siya. Kaya nga kami nagulat na parang sabi ko, oh, finally, Oyo's coming out of his shell. Kasi you'll never see Oyo like that. Oh, I mean, seriously. even before, nung nag-artist siya, you'll never see him like that. Pero now, he's so comfortable to be himself. And comfortable enough to give his opinion, comfortable enough to give his misgivings kung hindi siya agree, ganyan-ganyan. And then si Danica, of course, I mean, si Danica naman, alam naman natin na very, din si Danica, parang outspoken. Si Tin, siguro for the first time, you'll see a different side of Tin kasi kung artista siya dati, na nagdadrama, it's the side of her na you'll see na kapag alam niyang area niya na master niya yon, talagang she speaks with authority. Para bang galing ako dyan, ginagawa ko yan, alam ko, ito yan. Yan ang comment niya. Kasi nga, kumbaga, Ganun siya. alam niya yung topic eh. And since this is about family, Miss D, how would you describe Dina Bonnevie as a mother? Ako, I'm a disciplinarian. Mm. And you'll see nga sa episode namin, sa second episode na I'm a disciplinarian, kaya ako nabash. Kasi sabi nga namin, iba-iba ng style ng parenting ngayon, di ba? Minsan nga, nagiging parent yung iPad. Yan ang babysitter. Kaya yung mga batang 2 years old pa lang, todo iPad ang kuha, phone, di ba? Maraming ways of parenting. Like, diniscuss nga namin, may authoritarian, merong disciplining with love, meron naman yung namamalo, ako yun. Parehong nakatikim yung dalawa. Kasi nga, nung maliit ako, pinapaluhod ako sa munggo na nakadipa. Di syempre, yun ang parenting na alam ko. So, sino napalood mo sa munggo? Secret, panoorin nyo. So, meron. Panoorin nyo. Oo. Sino ka naman as a mother-in-law kay Tin at kay Mark? Ay, Anong mapalit klase akong ka? mother-in-law. Hindi ako nangingialam. I don't make pakialam unless you ask for my opinion, you ask for my help. Pero I never ako nanghihimasok. Pag meron akong napuna, I will talk to my child. Kunyari sabihin ko, Danica, I noticed this. Parang, I think you should talk to your son about this. Or I think you should talk to your daughter about this. Or, Oyo, parang napansin ko to, ganyan. Kakausapin ko yung anak ko. Not the And then asawa. siya na yung magkakausap sa asawa niya. Pero pag halimbawa, sinabi niya sa asawa niya, tapos sinabi sa akin, Ma, nabanggit sa akin ni Oyo na ganito daw, ganyan. Hindi ko i-deny. Tin, kasi ganito eh. Walang plastikan. Like si Tin, she would tell me point blank kung ano yung point niya. Di ako naman, sasabihin ko point blank, ito naman yung point ko, Tin, kasi tingnan mo from my point of view, okay, ma-agree ako doon, pero ganito. So we see one another's points. Pero I mean, we can agree, yes, but we can also disagree without hating each other. Kumbaga, yun yung opinion mo, yun ang opinion ko. Pareho tayong may tama. Pero hindi pa naman nangyayari na nag-disagree kami. Parang, kumbaga, ito yung sa tingin kong parenting na ganyan. Parang gusto ko munang i-try ito. And if it will work, okay. Di ba, kunyari may condition ako, bakit ganito? Parang, kasi nakita ko ganito. Hindi, kasi ganito yan. Okay, pag in-explain naman sa akin, pero hindi ako nangingialam. I'm a very supportive in-law. Like, si Mark noon, mahilig siya magluto. Sabi niya, Mama, punta ako dyan, magluto tayo ng... Nagluto kami one time ng tahong na
cooked in white wine and butter na may maraming onions. Sabi ko nga, ang sweet naman ni Oyo, marunong siya magluto. So, nung one time naman, sabi ni Tin, Ma, turuan mo nga ako magluto ng mga favorite ni Oyo kasi naghahanap ng mga kinakain niya nung nakatira pa siya sa'yo. O sige, Tin, ito yung recipe, ganito, ganyan, 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 ganyan. Isang beses ko lang naman sinabi sa kanya, tapos nakuha niya na. So sa mga in-laws mo, wala ka pang nakasamaan ng loob? Never. Wala pa. Unlike sa iba, kasi di ba ang connotation sa mga in-laws, sa iba, Siguro- kontrabida. Monster. No. Monster. Di ba may monster in-law ang Never. pelikula? Never. Ako, I think I'm so blessed na I was blessed with very kind in-laws. Napakasinop ni Tin sa bahay, and that's me. Masyado akong nitpicky, yung ayoko ng makalat, ayoko ng madumi, ayoko ng baboy. Kailangan lahat nililigpit, sinisinop. So, wala akong sa kanya. And then gusto ko rin inaalagaan yung mga damit ng mga anak ko. Ganon din siya. She's very, very attentive to her children's needs. And kay Oyo, talagang maasikaso siya. I saw a clip, parang si Danica ang makalat sa kwarto. I saw sa YouTube, parang pinapagalitan mo. Napag-uusapan ba Sa ulit YouTube. yun? Lumabas ba yun sa YouTube? May nakita ako na si Oyo nga napakasinop. Yun, parang si Oyo yung masinap, si... Oo, Danica ang Well, I'm sorry, Danica, but that's the truth. Makalat siya. Makalat talaga siya. So, ayun. So Si Mark naman yung, Ma, pagsabihan mo nga si Danica, ang kalat-kalat, ganyan. Danica, sinabihan ako ni Mark, ha, ganyan, ganyan, ganyan. Mag-ayos ka dyan. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Kakahiya. Yung lalaki pa nagsabi. Mark! Ano yung sinasabi mo kay Mami, ha? Nililis ako. Tumigil ka dyan. Kaya pag minsan si Mark masyado yung nagkakarga, Danica, ikaw yung nanay, kargay mo yung anak mo. Ma, it's my resting time. It's his turn. Iba na ang parenting ngayon. Dapat pati yung lalaki, kinakarga yung baby, nagpapadede. Hindi lang kaming mga babae. Okay. Pagpunta ko sa bahay naman ni Tin, nakita ko nagkakarga si Oy, nagpapadede. Sabi ko, mali yata yung parenting ko. Bago na yata ngayon. Kasi noon, hindi uso na yung mga lalaki, nagkakarga ng bata, nagpapadede. Naglilinis ng tae ng baby. Tapos nakita ko si Mark, naglilinis ng tae. Ganon din si Oyo. Ha? Old fashion yata ako. Nung panahon namin, ako lang at ako. Diba? So, iba na kasi yung mga point of view ngayon ng mga kabataan. Iba na. Diba? Tapos kanina, Miss T, tatawin ko na to, nabanggit mo nga yung parang part to for you to pick up the pieces, to move on. How are you now? Well, I can say na more or less, medyo, siguro na-exhale ko na lahat ng grief ko. Para for a time, I was really, iyak ako ng iyak. As in, I kept asking God, parang, bakit? Marami pa naman sanang magagawa yung asawa ko. Because I never considered him as a politician. He was a public servant, and a good public servant at that. So, parang for a while, tampo ko kay God na, ba't mo siya kinuha? Dami niya pang magagawa. Bakit siya? Marami namang walang silbi. Sana yun ang kinuha mo. Bakit itong asawa ko? But, well, you can never question naman God's wisdom. God's wisdom is supreme and above all. Hindi pa nga, di ba sabi nga natin God can see our lives from beginning to end. It's like a parade. Di ba? He sees the beginning of the parade, the middle of the parade, and the end of the parade. So, only He knows what His plans are for you. So, wala, tinanggap ko, nag-grieve ako, I gave myself time to grieve. And then I said, it's about time I pick up the pieces and do something. And then yun na nga yung sinabi ni Cher, why don't you do something that you like? So, andun kami, andun si attorney, why not? Ganyan-ganyan, do a talk show, ganyan-ganyan. Sabi ko, yun ang dream ko na makabalik sa pagto-talk show kasi that's close to my heart. Why? Doing a talk show is close to my heart because when I was doing a talk show, I would answer all the questions of the viewers myself. I would answer their emails myself. I would read yung mga poems na pinapadala nila, yung mga suggestions nila. And hindi naman sa pagmamayabang, pero feeling ko marami akong natulungang tao. Kasi at the time, there was a woman who was going to abort her baby. But our topic for the day was abortion. And then she wrote me na I was going to abort my baby, but because I saw your episode, I didn't abort my baby, and now I'm happy with my child. Ganyan, sabi ko, wow! Diba? Parang maraming tao na nakapag-reach out kami. We even featured a child na
parang she was a victim of sexual abuse na bata pa. And then we learned na eventually pala ang batang na-abuse sexually becomes the predator in the end. And we saw the transition hanggang sa eventually in-adapt ng show namin yung Cribs. Ginawa naming beneficiary ng show, di ba, yung Cribs. So sabi ko, this is a show, kasi nga na-inspire ako. Sabi ko, yung buhay ng asawa ko, marami siyang natulungang tao, marami siyang nagawa in his lifetime as a public servant. He did not sit there to make himself rich or what. Talagang nagsilbi siya. So, when my husband died, it opened my eyes a lot. Parang, ilang taon na ba ako? Sabi ko, 63 ako, 65 yung asawa ko namatay. Kung ako kaya namatay, ano bang masasabi ko kay God na, okay, what have you accomplished in your life, Dina? What have you done for the greater glory of my name? What have you done? Parang sapat na ba na meron akong maisasagot? Well, I raised kids and I raised them wonderfully, ganyan-ganyan. Naging artista ako, nagpasaya ako ng mga tao, naging corporate ako, but what have I really done? Namin to benefit other people. So parang inisip ko, why not? Total dream ko to. And, parang it came so easily, walang strife eh. Tinawagan ko yung isang mayaman na tao na may-ari ng mga maraming lupain and I asked na, can we shoot in your place? And right away, sabi niya, it's a beautiful idea. Yeah. Oh, ayusin na yan. Mag-shoot sila mismo sa mga natin, mga lupa natin. Parang sabi ko, wow. Tapos ang bilis-bilis, parang everything happened so smoothly. So naisip ko na, baka ito yung gusto ni God kasi walang nangyaring strife and then ang bilis pumayag ng mga bata and then the kids were willing to invest. Ayaw namin na ikaw maglalabas ng lahat ng pera, mami. Partner kami para may voice kami. Kasi kung ikaw lang, hindi kami makakapag-voice out ng gusto namin. Sabi ko, sobra kayo ginawa ng authoritarian. Pwede naman kayo magsalita. No, mami, we want to be producers para marunong din ka. And I'm happy because yung purpose ko naman for the show is to help my children become entrepreneurs, become more responsible as far as business matters are concerned, become more aware about, the people around them and, how they're serving other people. Parang, hindi lang yung family mo yung focus mo, but there are other families around you that you can serve indirectly. So, by doing this show, enlightening them, serving them, and God knows whatever projects we will have ahead. So, we plan to start small, pero pag halimbawa kumita to and bumongga naman, maybe eventually we'd like to produce content for Netflix or for others. And we would like our shows to be shows that would enlighten people's minds. It's infotainment. Many times I've said this in my interviews before. I believe in infotainment. Parang you give information at the same time you entertain. Hindi yung puro entertainment lang, walang napulot yung tao, walang natutunan. Mas maganda yung may matututunan na entertain pa sila. So that's our goal. And then eventually, malay mo, makapag-produce pa kami ng movie or what. Pero that's what we would like to do. Sa production talaga, isang buong production na talaga ito. Sobrang hands-on. Ito, I'll tell you, sa mga social media, bobo ako dyan. Hindi ako masyadong marunong mag-post. Kung magpo-post ako sa Instagram, kailangan with the help of Oyo. Nung namatay si Divi ng mga post, anak ko yun. Tumutulong sa akin mag-post. O kaya yung fan ko na, gusto ko to, gawin mo nga tong story, gawin mo nga tong video, tas ito yung i-post mo na caption. I cannot do that on my own. Or yung PA ko, alika dito, i-post mo to. Hindi ako marunong. O kaya pag si Danica lang sa bahay, Danica, i-post mo nga to, gusto ko tong i-post. Hindi ako marunong. Even Facebook, hindi rin ako marunong ngayon marunong na ako mag-post sa Instagram, pero sa Facebook hanggang ngayon hindi pa rin marunong. Kaya yung Instagram ko, automatic share to Facebook. Yes. I don't know. Even in TikTok, hindi rin ako marunong mag-post. So, sabi ko, yan ang matututunan ko sa kanila. So ngayon, sila yung nakikialam as far as social media is concerned na hindi ganito. Kailangan yung social media manager, ganito, ganyan. Kailangan ilang post, ganyan. Hindi, ganito, ganyan. Sila yung nakikialam. Si Oyo naman sa equipment, tsaka si Danica parang kulang tayo ng ganitong equipment. Kailangan ganito, kailangan may light na gano'n, kailangan may camera, kailangan merong yun? Dali. Hindi, yung yung Drone? hindi, may Gimbal? yun, gimbal. Anong malay ko ba kung anong gimbal? Sila alam nila Gimbal yun. ang alam Yeah.
I mean, they know all the technicalities. Ako, sabi ko, okay, out ako dyan, di ko alam yan. Pero ako, doon ako sa content. Parang, ito, sige, ito yung topic, ganyan. Pero, I mean, in the beginning, walang comment, pero you'll be surprised now. Pag nilatago itong topic natin, ito yung mga possible questions. Ang daming feedback ng mga bata. Yes. So, sinabi ko, wow, involved na yung mga bata. So, parang ang dream ko is one day, when I'm gone, to see them continue this. Parang yun na yung legacy ko sa kanila. Meron na kayong The Good Life Media Group. You continue doing this. But that's what Mama left behind for you. And you will continue to inspire people and bless people. And that's it. And I hope, and I pray, I'm sure naman, my husband, kahit nawala na siya, kung nakikita niya pa ako, if it's true that people still see people here, I don't know, sabi nila hindi na daw. Ikatutuwa niya to kasi ito yung dream niya na gawin ko. Ayaw niya na ako mag-soap. He wanted me to do this. Sabi niya, Chuchu, do this. Because you're good at it. You bless so many people. And kaya ka naging Miss D is because of your show. Dina, wala nang tumatawag sa'yo ng Dina. People call you Miss D. Tumatak yan sa'yo. So that's what God ordained you to be. Do this. So nung nireflect ko yung buhay niya, sabi ko, ang daming nagawa ng asawa ko, ang dami niyang natulungan. I'd like to do that too. But in my own way. May episodes na gano'n? Yung about your husband or how to... Alam mo, Or grief. Episode about siguro grief. we'll have an episode about grief. Pero in the beginning, I'll be honest, when umiiyak ako, di ba? First episode, parang, I'm back. Tapos umiiyak ako. Naiiyak man ako. Kasi yung pagsabi ko na I'm back, siya yung naaalala ko. Parang, okay, I grieved, but now I'm back. And I'm back and doing what you wanted me to do. And I guess this is what God wanted me to do. Parang, this is for my kids, not only for my kids, but for Him. And I believe that God chose this for me. Miss D, how has your concept of love changed since the passing of your Teka, rest muna yung mata ko. Sayang naman yung makeup ko maganda. Ayaw na nga ng husband mong maging sad ka, di ba? Kaya Oo. niya pinag-show. Pero noon kasi, hindi namin ma-handle. Kaya nga nung una, sa first episode, sinabi ko, well, I'm sure you know kung ano nangyari sa akin. Recently, I was widowed. And then I changed the topic kagad kasi hindi ko pa kaya. Naiiyak ako. Parang, maybe in the future, we'd like to tackle a topic about grief. But at the time na kaya ko na hindi ako umiiyak, yung talagang matter-of-factly, parang discussing it as a topic, matter-of-factly. Parang ayoko yung humahagulgul ako. In time, we'll discuss it. Kasi marami akong natutunan. With the passing of my husband, I learned that talagang walang forever. yun na po yung concept po ng love niyo. Walang forever. I mean, maaring, I dreamed of, wala na akong balak mag-asawa nun eh. I had no plans. Wala na yung mga anak ko. Mommy, can you find someone? We don't want you to grow old alone. We want Tito Divi. Siyang gusto namin. Ayaw namin yung mga foreigner mong manliligaw. Si Tito Divi ang gusto namin kasi mahal ka niya, ganyan-ganyan. Tsaka matyaga siya. Siyang gusto namin, ganyan-ganyan. And yun na nga, that was the time kasi binigyan niya ako ng what do you call this? I never had a debut. So parang sabi niya, 50 years old ka mag-debut. Kasabot niya yung mga anak ko to plan the debut. So doon naging close yung mga anak ko sa kanya. And then, I was dreaming na, of course, we're gonna grow old together. And I remember we were talking, kami ng asawa ko, sabi ko, gusto ko mauna ako. Ayokong maiwan mo ko. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Gusto ko mauna ako. Ayokong maiwan mo ko. Sabi niya, sige, sabay tayo. Sabi niya gano'n. At sabi ko, doon ko naisip na, sabi pa ng mga bata, mami, meron ka ng forever. At least wala ka ng fear, to grow old alone. You have someone to grow old with. But you see, yun din yung natutunan ko eh. When my husband died, I learned that, God, people make plans. We plan our lives. We plan what we want to do next year, 6 months from now, 3 years from now, many years from now. But only God would give the go signal. If it's against His plans, it's not gonna happen. Kaya sabi ko, and I kept asking God, ano bang plano mo sa akin na, why do you want me to be alone? Sabi ko, naghiwalay kami ni Vic, ganyan-ganyan. So, alone ako. Nag-asawa ko, uli ako. Battered wife naman ako, so naging alone na naman ako.
Tapos ngayon, nag-asawa ko, namatay naman. Sabi ko, bakit ba gusto mo akong maging alone? What is your plan for me that I need to be alone? Kasi sabi ko, if I'm going to help other people, kaya ko naman na may asawa eh. Kung tutulong ako sa church, kaya ko naman na may asawa. Pero ba't kailangan single ako? I still don't know what his plans are for me. So parang, from that time on, ayoko na mag-plan without asking him na, Lord, ito bang gusto mo? Lord, tingin mo. Kaya everyday my prayer is, Lord, order my steps, put me at the right place at the right time. Allow the right people to come to me to be able to help me to fulfill my purpose here on earth for the greater glory of your name. Every day, that's my prayer. And then I tell him, Lord, please facilitate and help whatever is part of your plan to come to me easily, quickly, for me to be able to execute your plans. And whatever is not from you, stop it, take it away, or block it. And then please let no weapon formed upon me ever prosper. If I am for you, then who can be against me? Every day, that's my prayer. Hindi na katulad dati na plano ko ng plano. Hindi naman gusto mo yan, pero isipin mo rin kung gusto ni God yung plan na yan. So ako, every day, I ask for guidance. I ask for guidance, every day. Yun na lang. And then, parang sa akin, ang pinaka-solid plan ko lang ngayon is yung mga years na medyo nawala yung focus ko sa mga bata because I also had my stepchildren. I mean, of course, I would see my kids every Sunday pa rin, di ba? Pero, kumbaga, hindi katulad ngayon na lagi kaming nagkikita. Parang, I wanna pick up from where I left off. Kasi narinig ko sa anak ko na sabi niya, buti mami, mas marami kang time sa amin, tagal mo din nawala, ganyan. Sabi ko, mami was always there, pero kayong hindi pumupunta. Eh sabi niya, kasi may mga pamilya na rin kami, tsaka busy ka rin sa kanila. But now we have you. So, Pero how do you manage your single life po? Parang are there times po ba na pumapasok din yung sad thoughts? May mga... a lot of times. There are times na masaya naman ako, galing taping, tuwang-tuwa ako, and then I say, Lord, ang saya-saya ko, naging smooth yung taping namin. There are times when I'm surprised na I learn from my kids na parang, hindi ko alam yun about Oyo hindi ko alam yun about Tin. Parang, kanina nung nag-share siya, ganun pala. Marami akong napupulot na hindi ko alam about them before. Or stuff about Danica and Mark na, I didn't know that about them before. Parang, now, alam ko yun. Kasi nga, openly din silang nag-share eh. Kasi nga, sabi ko sa'yo, the reality part of the show is, we're so real when we share. Walang script. Walang cut. Tuloy-tuloy. And then, ini-edit-edit na lang pag masyadong mahaba o redundant. Pero, that's the real part. So, ano na-discover mo sa kanila is one of them while doing this? Yun nga, a lot of things about marriage, about parenting, about money. Parang, okay, hindi ko alam yun Parang, ngayon pala, di ba? Napaka-responsible na pala ng mga anak ko. Parang, I begin to see na, I didn't know na, akala ko nga, baby ko pa sila, running this company. Hindi, very sila. Lahat ng nagre-report ako, ito yung nagastos natin, ito na lang yung money in the bank. Ano tong ganyan, mami? Ano tong gastos na to? Bakit to binabayaran? Anong trabaho niyan? Anong job description niyan? Bakit wala? O ito, bakit hindi siya pumupunta sa set? Palitan to, ganyan. Ganyan sila. Kaya sabi ko, and then they tell me, mami, hindi ka pwede magdesisyon na hindi namin alam Bakit? Sabi ko, nagdesisyon na ba ako na hindi nyo alam? You're consulted in everything. Kasi you are partners. Yeah, we are partners. So, let's do this together. Kumbaga, very hands-on sila. Koprod Oo, so kunyari, minsan, masaya akong ganyan. Biglang pagdating ko sa bahay, wala nang ingay. Nakauwi na sila sa mga bahay nila. And then I'm alone and then I realize parang, nakakabingi yung katahimikan sa bahay. Parang minsan pagpasok mo lang, maiiyak ka kasi sobrang tahimik. And it's just me and the maids and the driver. Parang, Lord, comfort me, nalulungkot ako. And then I just open my Bible. Or I play praise music. And then, I just talk to God. Lord, ba't ganito? Papala ba? Miss D, naisip niyo rin po na what if ako na lang ulit a solo host? Kasi di ba, we've known you talaga to be a great host And I'm sure marami nakakamiss talaga sa inyo. Kasi
And what Actually, made you come up na i-join ko na tong aking mga anak? okay. Nung una naisip ko, I would come back, ako lang. But then, sabi ko, DV would always say, why don't you have a talk show with Danica and with Din? Total, gustong-gusto naman ni Danica na magkaroon ng talk show. And a lot of people are asking, bakit hindi kayong tatlo ni Tin? So naisip ko, hindi naman si Tin, hindi naman siguro papayag yan. So siguro kami nilang dalawa ni Danica. And then one time, we were together, I broached the topic sa kanila. Tapos nagulat ako na, maganda yan ma, gawin natin. So parang, So doon ko naisip na gusto nila. And at the same time, that was the time na sinabi ni Oyo na he wanted to invest their money kasi meron daw silang extra money ni Tin, and then he wanted to invest sana sa company ng dad niya, sa production company ng dad niya. And then sabi ng dad niya, wag na lang muna ganyan-ganyan. Kung gusto mo, i-advance ko sa yung inheritance mo. Sabi niya, no, it's not that. I want to learn how to have my own company. So, parang inisip ko, my son naman wants to venture into, he wanted to, hindi, tsaka gusto niya mag-invest sa dad niya. Pero siguro naman si Vic, being protective of his son, takot din siya na baka malugi yung pera ng anak niya. Kasi nga sabi niya, bago pa lang Itbulaga, wag na muna anak, ganyan. So, sabi ko siguro Vic is being very protective of his son's earnings. And sabi ko, why not? Siya naman ang may gusto. Sabi ko, ba't kaya hindi ka mag-direct? Ako, ma. Sabi ko, diba, dream mo na dati na mag-direct. At saka every time may soap ka naman, nakikialam ka sa direction, diba? Pwede, sabi niya. Pero, gusto ko muna mag-train ng konti. Sabi ko, but you have the touch, diba? Gusto mo naman, sabi niya, alam ko, kaya ko, ma. Pero, sige, give me the chance to dabble muna and see how it goes. And nagustuhan niya. And I can see that he's so responsible. So, sabi ko, gusto ni Danica mag-talk show, gusto din naman ni Oyo mag-direct. So, why not both give my children a chance? And sabi ko, pag nasama ko naman yung dalawa kong anak, the in-laws will follow. So, we asked Mark kung gusto niyang sumali, go naman si Mark. Although Mark said na, I won't always be there kasi marami siyang laro abroad, marami siyang laro out of town. So, taken na yun na there will be episodes na wala si Mark kasi lagi naman kasi siyang out of town or out of the country. And then yun, ang surprise sa amin is si Tin, she wanted to do it. Sabi niya, this is something I can do na hindi ako malalayo sa mga anak ko. Hindi naman to taping na magdamag, maghapon. So, why not? Sige ma, gusto ko yan. And then she said na, yun nga, I've been looking for a venue for me to be able to bring people to God, to be able to bring people to the Lord through my experiences. So, magugulat ka na may mga experiences pala siya na hindi namin alam na, okay? So, nasa-share niya naman. So, ako, I'm excited na this is a first. It's fun. Like, may mga episode kami na wala kaming tigil ng kakatawa lang, nakakatawa. Pero may episode na medyo mabigat. Pero yun yung tipong episode na may takeaway ka, may baong ka pa uwi na food for thought. So parang, kasi we don't want to be a no-nonsense show naman eh. We want people to pick up something na even in our funny episodes, sasabihin namin para bang why are people happy? Why are we doing this? Because, the pictures of our past show us what we were before and how we've grown. From there, nasa na tayo ngayon? Ano na yung inilakbay ng buhay natin? Paano na tayo nag-improve? So, ang message ng show namin sa katatawanan, sa saya, sa hirap, sa lungkot, sa pag-ibig, andyan ang pamilya mo. Sa lahat ng gagawin mo, the core is always family. And in my personal experience, like there were times na naging malungkot din yung mga anak ko because of my wrong decisions. There were times na nadama yung mga anak ko dahil sa mga mali kong desisyon sa buhay. May mga desisyon naman ako naging tama na nadamay pa sila. But through thick and thin, through hell or high water, they never left me. They were always there to stand by me, never judged me, never disrespected me. Never din ako judge. Parang, there were times they'll say, Mommy, your decision was wrong.
nadadamay pa kami dahil sa desisyon mo, ganyan. Pero through thick or thin, family was there. Never nila ako iniwan. Inintindi nila ako sa lahat ng bagay. Kaya ako, magkamali man sila, I tell them also, mali kayo yung decision mo dyan. Pero I never judge. Iniintindi ko rin. Kasi yun ang family eh. Family shouldn't judge you. Family should support you. Family should be your core. Your root, di ba? Dumaan man ng napakaraming sakuna, dumaan man ng napakaraming bagyo, baha. Pero kung malalim ang ugat ng pamilyang yan, hindi yan mabubuwag, hindi yan maa-uproot. Yun. Isa yun sa mga takeaway namin sa show na makikita talaga na. Pagdating po sa production, yun yung Teka nga muna, baka ang pangit na. Hindi. Okay pa ba? Maganda ka pa rin. Na-mention niyo po na... Sorry, ba't ba ako umiiyak sa interview na to? At Dapat malapit na rin masaya! kami. Naiyak na rin Oo, kami. malapit na rin kami. Ba't kayo naiiyak? Pero kasi I'm just speaking from my heart. Yung na-mention niyo po na dati sobrang kayo dun sa fans na every time kayo po talaga yung sumasagot. Yes. Since ngayon medyo modern times na alam naman natin yung fans medyo Iba na rin sila. iba na rin silang interact sa Oo. magiging ganun pa rin po ba kayo? Well, siguro sa pagsasagot ng mga message sa Facebook o tsaka sa Instagram, and I've been answering them nung magmula nung nag-post kami, may mga magagandang comments sinasagot ko. Kaya ko yan. Pero, honest to goodness, like to post things on my own, hindi ko kaya mag-post sa sarili ko. It's either tutulungan ako ng Dina's Angels or kaya tutulungan ako ng anak ko or yung PA ko. Hindi ako marunong kunyari, Mag-like it. Yung reactions. kunyari simple lang na, naku, kumalat na yata yung makeup ko. No, okay naman po. Kunyari may pinicture ako tapos binost ko lang. Malamang kasama ko si Danica nun o si Oyo. Or yung husband ko. Pero Hindi yung replies po sa comments. kaya ko Okay. mag-reply, pero Kahit bashing, Miss D, usong-uso yun ngayon eh. kung Bashing. mang-bash sila, edi thank you, that's your opinion. This You is you won't respond. Hindi, kanina pinag-uusapan namin ni Ram. Sabi ko kung valid yung niya, yung bashing niya, yung comment niya, sasabihin ko, thank you, I'll try to look at my episodes, my past episodes and learn from your comment and try to improve. Eh, paano po kung nonsense? Pero kung Walang halimbawa, kwenta. nonsense ang bashing Mga niya, entitled o di lang. ikaw na dito. And then sasabihin ko, if you can do it better than me, edi resign na ako. I'll hire you. Kung kukunin ka ng Good Life Media. Okay yan. Ngayon, kung sa tingin ko I can still do a better job, shut up ka. Pero engagement yan. That's part of the game. Yan. Pero Oo, kasi pag, lalo ngayon. Okay kaya lang lang yun. di ba, you can't be mean to people. Yeah. Kaya lang sabi ko nga, you all know me. Ako I am me kasi hindi ako marunong mag-plastic. Mm-mm. Yan naman kaya ako kinainisan ng tao and kaya nila ako minahal kasi napaka-prangka ni Miss. Brutally. Actually, Di ba? Parang sabi nga ni Ram, nako hindi mo pwedeng gawin yan kasi that's part of the game. Ram, I'm not Dina Boniface if I'm not Yes. honest. Hindi, ang dami yung mga quotes. Prangka ako eh, wala akong Ayun na nga, magagawa. Miss D. Kasi kung mean sila, you can't help but be mean to them, di ba? Sa pagsagot. Meaner. Ite-text ko Or siya ng mga meaner, emoticons na angel. Pero yun nga po, Miss D. Or hindi ko na lang papatulan. Oo. Kasi parang wala naman siyang ni-rent na space sa utak ko, so ba't ko siya bibigyan ng oras? Kaya mo sila mag-comment. Ngayon, Ganun talaga. pag kino-comment niya ako ng kino-comment, ang swerte ko naman, di ba? May lugar ako dyan sa utak mo, hindi naman ako Pinapanood niya nagbabayad yung ng show, rent. yun. Pinapanood mo naman pala ako. Sige, continue ako. Miss D, actually, isang ayon sa inyo talaga yun. Inaabang at kilala na rin for yung dami yung quotable quotes na along the way. Ano ba ang quotable Oo, quotes? alam niyo, isa ngayon sa yung sabi niyo, parang nasabi niyo before na mga artista kasi ngayon pang pareho na ng mukha. Oh. Nasabi niyo yun. No? Ngayon But nagagawin people, siya. Oo. yes, but people are putting words into my mouth. Mhm. Wala akong binanggit na pangalan. Yeah, Nag-iba yeah, ng yeah. context eh. Pero- Di ba? I honestly said that. It's true. Tingnan mo yung mga artista ngayon, yung mga bata. Bata pa lang, operada na, retokada na. Totoo naman. Di ba? Tapos, Oo. pag lahat sila bumati sa akin, parang, di ba yun yung bumati sa akin kanina, sabi ni Pinky, hindi Mars yung isa yun. Hindi, yun
yung nag-hello kanina, hindi, yung iba yun. Sabi ko, ba't kasi pare-pareho yung mukha nila? Sabi, baka naman pare-pareho yung makeup artist, so pare-pareho yung doktor. But you'll be surprised naman, di ba? Pare-pareho sila ng cheekbones, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng chin augmentation. Sabi ko, bakit nung panahon namin, it's either maganda ka, artista ka. Or pinabili ko ng suka, naging artista ka, komedyante ka. Ngayon, kahit naubod ka ng shongs, pwede ka na, di ba? O, ano ba nauuso ngayon? The before and after. Yeah. Ayoko namang malagay sa before and after. Tinan mo yung before and after ko, yun pa rin. Yeah. Yes! Oo. Saka hindi kayo magkakamukha nung araw. Correct. Oo, O iba naman ang mukha ni Lorna sa akin. Oo, Iba ni naman ang Snooki, iba ni naman ang mukha ni Maricel. Snooki, ni Maricel. Pero sabi ko sa era namin, hindi uso yun. But now, tingnan mo, manood ka ng TV. Kita ang mukha. Parang ito ba si ganyan? Di ba yun yung bida ng ganyan? Sasabihin ng PA ko, hindi, yung isa yon. Hindi, di ba yun yung bida ng ganyan? Ba't pareho yung mukha? Kasi nga, pareho yung doktor. Correct. But I didn't name names. Yes. Kasi sa totoo lang, I have never met Jean De Leon in person. I have never met, sino yun? Alex Miro in person. Yeah, Alexa. I've never met them. So it's not true na pinangalanan ko sila. Yeah. That's putting words into Kumbaga, my ano, mouth. ginamit lang nila yung quote mo na parang pareho na yung mga mukha ngayon. Dahil, O ba, sige, tanungin kita, totoo bang o hindi? Totoo talaga. O, hindi ba minsan na may mistake mo, sorry, iba pala yung name mo. Kasi kamukha mo yung ganun, parang pareho. Pero habang sinasabi mo yun ngayon, sila rin yung naiisip namin. Sila ba? Pero ginamit talaga yung Totoo quote mo naman yun eh. sa pag-compare sa Actually, may isa pang pair na parehong-pareho yung mukha nila. Mm. Na napagkamalan ko rin na siya yung bida nito. Tapos sabi ng PA ko, hindi siya yung isang, ba't pare-pareho yung issue? Pareho-pareho. Kasi pareho silang may chin augmentation. Pareho silang naka-cheekbone. Pareho silang pareho silang ng ilong. Yun na. Baka hanapin nila yung sa House of D. Yung Dina Bonnie binagay niya. Ganon. Siguro pag nagkaroon kami ng episode about plastic surgery. Oo, bongga yun. Maganda yun. Should you or should you not? Tapos tanungin namin, Oyo, anong feeling mo kung magpa-plastic surgery si Tin? Or nalaman mo, Kailangan ba ba? hindi, or nalaman mo after so long na lahat pala yun ay plastic surgery. Ang galing magtago. What, ano? Sabi siguro, Tin, bata pa lang ako, ganyan na yung face ko. Oo. Hindi, Diyosa na talaga si Tin. Kaya nga, bata pa lang Diyos na Beautiful. Up to now. Naman, sabi ko nga nung nag-Bonnevie reunion kami, yung mga pinsan kong Bonnevie na hindi siya kilala kasi hindi naman sila showbiz. Parang, oh my God, that girl's so beautiful. Who is she? Why is she in our reunion? Sabi ko, ano ka ba? That's Christine Hermosa. That's the wife of my son. She's your daughter-in-law? Oh my gosh, can you introduce me? She's so beautiful. Eh, syempre si Tina naman, Diyos sa Diyosan. Gumaganon-ganon yung buhok sa beach. Diba? So, yung mga pinsan ko na lang nakaganyan sa kanya, she's so beautiful pala. Eh, syempre, hindi naman sila showbiz, hindi naman sila masyadong nanonood ng TV. Hindi nila kilala. Tapos, niresearch nila sa internet, oh, she's an actress. Eh, kasi yung iba umuwi pa from ibang bansa eh. So, hindi siya kilala. Ang ganda-ganda talaga ni Tin, with or without makeup. Parang So, ikaw the first time you Parang met? biyanan niya lang. Ang ganda-ganda rin. Kaya mother-in-law. Well, kayo nagsabi niya. Kung siya ang Diyos sa mga panahon ngayon, Ikaw. I'm proud to say, isa rin ako sa mga Diyos. Kaya 14, Oh no? my God. Kaya 14. And then, hindi lang nalaman ko. Oh, Kasi diba? nalaman ko before this, parang medyo nakakaramdam pa kayo ng kaba. Na eto na, mapapanood na. Sa Friday. In a way, Actually, Ano naman, kailan ba muna? Pero totoo July ba yun 11. na may kaba pa. oh yeah. Sila Ram nga eh, parang ano ba? Kaya mo, magaling ka. Parang naku Ram, paano yun kung hindi ka gatin ng tao? Paano kung i-bash ako? Ganyan. Oh my God. At tapos yung mga bata, na-overwhelm sila sa response ng tao kasi gaya nga niyan, lumabas 1.9 million views, 1.6 million views. Ay naku, wag na nating ano yan, i-collab. Eh no, malay ko naman ang collab, Collab. tinuro lang nila sa akin. Press, pag nakita mo yung parang lightning, i-press mo yon, tapos may lalabas. Inviting you to ganyan-ganyan. Press mo yung review. Paka-press mo ng review, accept. O, yun, natutunan. Wala akong alam sa ganyan. I just learned it. Tapos sabi nga, wag mo nang tanggapin kasi nakakahiya. Masyado nang maraming prinopromote. Masyado namang malaki yung ulo natin para magpagmalaki pa yung mga 1.9, 1.6. Ayaw mo sila Tito Rams niyan, ganyan.
Eh, kagabi napindot ko, Mami, bakit mo tinanggap? Masyado ka nagmamayabang. Tinanggap ko ba? kasi sabi ko, ang turo niyo sa akin, pag may ganun, review, accept. Oh, hindi ko alam na, ay nag-post na pala. hindi ko alam. So, well, Anong yun nga. panahon yun nila, Smokey, wala namang ganun. Sabi ko nga noon, hindi ako marunong mag-text. Si Oyo nagturo sa akin. Hindi rin ako marunong mag-computer noon. Sabi ko, Oyo, can you teach me how to do the computer? Hindi namin yan naubutan sa school. Ma, bumili ka ng Apple computer. You dabble in it, maglaro-laro ka and you'll learn. Every time, Oyo, turuan mo ako, Ma, teach yourself. Kaya mo yan. O, di bumili ako. Double-double ako. Help. Hanggang sa ngayon, ang bilis ko na sa Excel. O, itsura. Ako gumagawa ng lahat ng inventaryo. Nung wala pa kaming accountant sa show kasi nga nagtitipid kami. Ako ang accountant. Ako din ang field cashier. Ganon, ako yung nagbibigay ng sweldo. Sabi ko, nakakahiya naman. Tapos, after every taping, Ma, magkano lang yung pera sa bangko? Ito, may report. Ito yung nagastos natin. Ito yung mga binayaran. Ito yung ganyan. Ito yung food. Ito yung equipment. Ganyan. Lahat. Sabi ko, teka nga muna, bakit ba ako nagre-report sa inyo? Kailangan kayo mag-report sa akin. Ma, ikaw ang marunong dyan sa accounting. Hanggang finally, yun, nag-approve na rin kami ng accountant. So, at saka bago ma-approve ng accountant, talagang si tinantiga screen. Magkano, ganyan. What are your duties? What are your ganyan. Ano yung mga job description mo? Miss D, mga kailan po ulit kayo nag-pitch sa GMA for the concept ba or for the show itself? Kailan? Kung kailan ka nag-pitch nung Kailan kayo nag-pitch before? Tagal na nun. I think that was siguro mga 2014. Na as solo show sana? No, kami ni Danica. Kasi para bang may panghihinayang ba or lungkot ba na hindi natuloy yon na nasa TV ulit kayo? Ngayon, hindi ako nanghihinayang. Kasi it's their loss, not mine. I mean, at that time kasi they had Mars yata eh. Kaya parang hindi nila tinanggap yung pitch namin. And then they were giving us Channel 11. Eh parang yung point ko, bakit naman ako mag-Channel 11? I should be in the mainstream. Hindi naman eh. Wow. Ine-Netflix niyo ba? Ewan ko, kami ba dapat mag-approach sa Netflix? Ang Netflix Mas niya review approach kayo. sa'yo. Bibenta niyo sa... Oh well, sila yon yung mga bata yun, hindi ko alam. Pero parang natutunan ko na kung paano yan, sige. Pero hindi, tingnan muna natin na kailangan, oo, Yes. YouTube muna, let's start small, di On ba? Friday. Tingnan muna Every natin, Friday ito. pag tinanggap ng mga tao, nagustuhan nila, if they think we are watch-worthy, You should Ano oras yung Friday? YouTube muna. Every Friday, Every 5 Friday. p.m. Basta ang usapan naman namin, pag okay, we'll continue. Anong YouTube channel, Miss D? House of the House of the House of Official. the- House of the mismo. Official. And per episode, Miss D, how long we term for? Per episode. Per episode, 30 minutes. 30 minutes. Hindi 1 hour. Yun, iintayin namin yung mga tao magsabi na, 1 hour nyo na. Oo, kasi Pero kaya mo yan na 1 hour? Pero honestly, kung halimbawa maganda ang response ng tao, more appreciation for the show than bashers, tuloy kami. Pero syempre, wala namang reason ituloy kung hindi naman tinanggap ng mga tao. So parang it will still depend on the people. Pero kami, we're here to share whatever we have. In the beginning, kami muna. And then eventually, we're also going to have guests. We're going to have resource people. Like, kunyari, pag nag-usap kami about grief, maybe we will have a guest who has undergone something also na, about grief. Or maybe we'll have a resource person how to deal with grief. Siguro May meron life. psychiatrist, ganyan, or life coach. In the beginning, kami muna. Kasi parang pinapakilala muna namin sa mga tao, yung pamilya namin na, this is us. This is us when we talk about parenting. This is our stand when we talk about marriage. This is our stand when we talk about education. This is our stand when we talk about money. This is how we have fun. Parang ito muna yung family namin. After the first season, that's when we start bringing in guests. Kasi we wanna start small muna. Hindi naman kami mayabang na marami kaming pera. Hindi. Pinaghirapan din namin yung pera linagay namin dyan. And since the show is also about love, and I know it's early to ask, are you ready to fall in love again? Oh no. Sa ngayon talaga, wala. My mind is not there at all. Parang,
Eto nga, nakakatawa eh. Sabi ko, tinanong ako ni Danica at saka ni Tin noon. Sabi niya, Ma, kung sakali ba, do you think may love ka ulit? Sabi ko, ay nako, wala yung isip ko dyan. Pero kung may ibibigay si God na future, companion in life or not. What? Ganyan kagad sila, violent reaction. Ibig sabihin, Ma, gusto mo pa ako itumigil ka, Tin, ha? Hindi kita tinanong kung gusto mo pa nung nag-anak ka ng nag-anak. Kaya, hindi na siya kumibo. Tsaka sabi ko, bakit ba? Kung halimbawa, bibigyan ako ni God na talagang makakasama ko pang habang buhay, paano naman ako? Hindi ka namin iiwan, Ma. Sabi ni Tin tsaka ni Danica, we will never leave you. Kaming kasama mo. Basta wala ka ng partner, ayaw na namin. Ayaw na nila ngayon. Ayaw na nila. Parang sila na lang daw ang kasama ko. Sabi ko, ang selfish nyo naman. Paano pag nang ibang bansa na kayo? Paano kung halimbawa, may sarili na kayong whatever, business and what. Tas, paano naman ako? Who's going to take care of me? Nag-iisa lang ako sa bahay. Nalulungkot din ako. Like, when I come home and I'm all alone. Kaya ang dami ko ring oras sa computer. Diyan ako magaling. Ask me about computer, diyan ako magaling. Ang dami ko nang natutunan. I can make my own PowerPoint presentation, my Excel spreadsheets, Social lahat. media siya hindi magaling. Magaling na ako dyan. AI, tanungin mo ako dyan na okay na ako dyan. Doon ka nagpaka-busy. Pero yung mga SOCMED, hindi ko, well, in the first place kasi, I don't know, maybe I've been judgmental about that, na para bang feeling ko SOCMED is for kids. Parang, yung point ko is, but I'd rather read a book than do SOCMED. I'd rather read a book or watch a nice movie that can inspire me or something. Sa akin kasi ang mindset ko is always growth. Eh, even when I was doing my show, sabi nila, ba't ang dami-dami kong alam? Because I'm very well read. I read a lot. I'm a bookworm. I read a lot. Hindi ako yung taong mahilig sa mga, hindi ako mahilig sa, for me kasi nonsense yung mga, some things that you see in social media. But, I can't help it. If you can't lick them, you gotta join them. So, naki-TikTok na rin ako. At saka nung abot kamay, hindi ako marunong mag-TikTok. Diyos ko, Pinky Amador! Paano kang hindi mag-TikTok dahil kay Pinky Amador at si Chucky Dreyfus na palagi akong binibiktima. Isa pa yan si Jillian. So, natuto na ako. Tapos sabi nila, naku Mama Di, nahuhuli ka na sa panahon. Everything is social media, you have to learn. Tapos inisip ko, nahuhuli ba ako? Masyado ba akong makaluma? So, sabi ko, baka I have to adjust myself. But yun na yata yung mundo ngayon. So now, I'm slowly adapting and learning about social media. Pero before, I never saw it as, ano bang kalokohan, yung mga kabalbalan na yun? Nakaka-waste ng time, walang pakialam dyan. Pero ngayon, ina-embrace ko na siya kasi I realized, marami ka rin palang napupulot sa social media. So, doon ko nakikita na ba sa Instagram, marami rin palang things to learn. May mga sites na pwede kang puntahan na may mga fina-follow ko ng mga self-help, yung mga 10 things a woman should know. Mga yan, 10 things to know about grief. 10 things to know about forgiveness. Sabi ko, okay ah. And then, may mga chat GPT. So, sabi ko, natututo na ako. Alam mo na yung mga ganun. Kaya nga, Kami hindi pa namin Kami, hindi pa marunong na. Hindi, tsaka ngayon, gaya niya, sasabihin sa akin ni Danica, Mami, mag-upgrade ka na kasi ng knowledge mo, masyado ka ng outdated. Yung mga signs of the times, iba na. Hindi lang lahat yan, kahit nga Bible makikita mo sa social media. You can read it in your phone. O so ngayon, yung Bible ko, phone na. Books mo. Phone na din. E-book Ang na mga rin. book. Yeah, e-books na ako ngayon. Na dati, I bring my book everywhere. Eh ngayon, Kindle. e-book na. So I read it na sa car or sa iPad para mas malaki, ganyan-ganyan. Tsaka mas madali na. Like, I can bring so many books when I travel without the bulk. So, ganyan. Phone na. Tablet. Tablet. Tapos na-i-store ko. Tapos dati, puro mga pictures ng mami. Ang luluma na ng mga pictures. Digital na ngayon. Kumuha ka ng mga digital album. Ano yun? Kaya, ilalagay mo dyan. Tapos palit ng palit. Saan mo nakita yan? Magtingin ka sa Lazada, sa Shopee, meron. Ganyan. Okay. I-digitize mo na yan. So, bumili na ako ng mga
mga Gadgets. external drive. Linagay ko na doon yung mga pictures. Ah, Okay, updated na tayo Mas ngayon. magaling na siya. Live update yung Mas magaling na siya ngayon. Oo, kasi dati, ang linalagay ko lang doon sa external drive, mga office files. Kasi noon FTP ginagawa namin eh, parang there's a private private network na all the people in the office can see that file. So it's like a virtual filing cabinet. So pero feeling ko, hello, natutunan ko to sa New York, no? I'm like so A of the A. Pagdating sa corporate, no, nagtrabaho ko doon, so alam ko yan. As nalaman ko, pwede rin pala yung mga pictures doon. Pwede rin, okay. Space saver eh. Yeah, so yun ang ginagawa ko ngayon, upgrading na. So yung mga pictures namin ng asawa ko, linagay ko na sa sa external drive, lahat yun na. High-tech ka na, Miss. Oh, nagpapaka-high-tech na ako ngayon. Live picture frame. Miss, sorry, hindi ko baka natanong na kanina. Meron po ba kayong mga bagong teleserye ngayon or movie? Ano ba? I'm going to be guesting in Gabby's Soap. Yung may father's Father's wife. My father's Yeah, and then by September, I'm going to do a project with Dreamscape. ABS. ABS. Hindi ka exclusive ng GMA. Ayaw naman nila akong bigyan ng projects ko ngayon eh. E di, masakit man sabihin, pero May line up na po yun sa Dreams. I need to work too. I need to live, di ba? Kung wala pa akong show sa 7, may offer naman yung isa, why Yes. not? Kaya nga pag tinatanong nila ako kung kapuso ka ba o kapamilya, ako'y katrabaho. Kung saan may trabaho, doon ako. You have to be practical. Yes, At this especially time in now. my life, nawalan ako ng asawa. Paano ako mabubuhay? I mean, nabubuhay naman ako dati even may asawa ko because of course, I would support myself too, no? May show ako. But anong gagawin ko? Siyempre noon, mawalan man ako ng trabaho. I have my husband that I can depend on. And now, you're all alone. O, di ba? I need to eat too. I need to work too, di ba? But I gave naman 7 the first option na, wala ba kayong ibibigay na project? Paulit-ulit kami nagtatanong, paulit-ulit. Wala pa daw. And nag-offer yung 2. Why not? Sino man? Sinong co-stars po? Hindi ko alam kung pwede nang sabihin eh. Nakita, Huwag na September muna. 1st. Sino manager mo, Miss D? LVD pa rin. Pero yung handler ko dati, Si ano. Leo. yung handler ko si Ray Lanyada. Si Ray Siya na yung, Lanyada. before my manager was Leo, handler ko lang si Ray. Ray. Si Ray. Si Ray na yung, Saka si Freddy. oo, siya na yung manager ko. Ako last na, Miss D, kasi kanina nabanggit mo na how good your husband as a public servant. Ikaw ba, would you consider in the future to Hindi enter tatanong ko politics? Baka to continue the legacy of your Oo, Parang- husband. You were Sa tingin nyo always ba, husband. pwede ako sa politics? Palagay ko, first day pa lang, binash na ako ng tao. Hindi Pero ako with your pwede brains, kaya mo yan. Alam mo, when we were in Ilocos, lahat sinasabi, si Kana lang ti tumaray, si Kana lang na agtaray ti congressman, maman. Ano yun? Sinasabi nila yung Ilocano na ikaw na lang ang tumakbo, ikaw nang pumalit sa asawa mo. Well, number 1, I will never relinquish my Swiss citizenship. So, that's already a no. Kasi I'm Swiss also, di ba? I'm dual. Second, eto example, ilang beses na akong nabash ng asawa ko because I'm so frank. Like example, one time, kumakain kami sa lamesa. Biglang may umupo sa harapan namin at kumain na lang basta. Hindi ko naman siya kilala. And he was eating everything on the table and using his hands. Excuse me, sabi ko, sarado pa po ang office of the vice governor. And sabi ko, sino nagpapasok sa inyo dito? Sino ba kayo? Sabi ko, kamitin mo ba ang asawa ko? Doon po yung office niya, hindi dito. Nakapantulog pa ako. Tapos kain ng kain, sabi ko, sino ba? Tapos ginaganyan ako ng asawa ko sa ilalim ng lamesa. Ang sabi niyo, don't you ever do that to my constituents. Ganyan talaga, politiko. Sige, kain pa. O manong, inuti kaya mo. Parang binibigyan ako. Ako naman parang, ganun ba? Tapos hinila niya ako sa isang tabi, huwag mo kong papay. Ganyan talaga sa politics. Kahit sino pupunta sa lamesa mo kakain. Kailangan, yan, karinderyan bukas sa lahat kung gustong kumain ng lamesa mo. Sabi ko, kasi naman 7:30 pa lang. Tapos basta na lang siya umupo. Basta na lang siya umupo, hindi man lang, di ba, naimbag na bigat, manang, di ba? Sino pala yun? Ha? Sino pala yun? Mga ano lang. Constituents. Pero yan yung mga Constituents bago-bago nang ka hihingi pala. ng
Ayun panglibing ba? yata or something. Basta kumain. Sabi ko, basta lang siya kumain, hindi man lang siya ng good morning or what. 7 Basta na lang lumamo ng mga fudams. Pero yung Kaya bago pa hindi mo nun, carry. ah. Kaya ayaw mong tumakbo. Oo, tapos nung isang beses pa, fiesta. Eh di, alam mo naman yung mga fiesta, di ba yung mga reyna ni ganyan-ganyan. First princess, second princess, di ba? Third princess, tapos queen, ganyan ng... Hindi, di ba sa mga fiesta-fiesta? Yeah, festival. First princess, second princess, tapos queen of the fiesta, blah, blah, blah. Eh, bata yung kukurunahan. Eh, ka ng bata. Ganyan. Tinawag ko ngayon sekretary ng mayor. Shh, halika. Ikaw ba yung sekretary ng mayor? Oo, ma'am. Utang na loob naman. Ina ng awa, kurunahan niya na yung nyetang prinsesa na yan. Kurunahan niya na yung reyna na yan. Alas 4 na, pagod na ako. Antok na ako. Hindi niyo pa kinukurunahan. Hindi niyo ba nakikita? Antok na yung tao. Talaga yung mata ng asawa ko parang pwede niya akong patayin. Gusto niya akong patayin right there and then. Sabi ko, bakit? Mali ba yung sinabi ko? Buwan niya siya, parang halika dito. Tapos lumabas kami. Sinabon-sabon niya talaga ako. Wag na, wag mong gagawin yan. Sabi ko, but it's 4 o'clock and I'm so sleepy. Sabi ko, ganun, hindi pa rin kinukurunahan yung prinsesa na yun. Umiiyak na yung prinsesa, hindi pa rin kinukurunahan yung mga bata yan. This is child abuse. Sabi ko, ganun. Sabi ko sa kanya, sabi niya, pinapahiya mo, huwag mo kong ganyan. Si Mayor ganyan pa naman. Antok na ako sa akin, hindi ka naawa. Sa mundo namin, binabayaran ako para mag-attend dito. Sa mundo ninyo, magbabayad kayo para kayo mag-imbita dito. Iba ang mundo ko sa mundo mo. Sabi ko. Tapos sabi ko, gusto mo ako magpolitiko? Sabi ko, sa mundo ko, people will pay me 200,000 to attend this. Dito, magbabayad pa kayo para maimbita kayo sa piyesta na to. Wala akong pakialam sa piyesta na to. Diyos ko, yung asawa ko talaga, napagaya siya sa akin. Sabi niya, akala ko ba naiintindihan mo na lahat ng pagiging politiko? Itong buhay ko. Akala ko ba tinanggap mo na? Itong buhay ko. Itong kailangan mong tanggapin. Chuch, kung mahal mo ako. Sabi ko, sorry na lang. Sige, pabalik na ako doon. Pagbalik ko doon, Miss, sorry huwag mo akong isumbong kay Mayor, pero pwede within 30 minutes corona. My God, pagod na ako. Election period, sabi ko, can you imagine? It's 4 o'clock, pag kinoronahan niya ng 5, uuwi tayo. Malayo pa yung bahay natin. Magtatanggal ako ng makeup. Mag-ano ako, facial routine. Bago matulog yung beauty routine ko. Matutulog ako, magigising ako alas 6 dahil 7 o'clock, meron na naman tayong another campaign. Sabi ko, tao ako, nabubuhay ako, pero kailangan ko matulog. Kaya sabi niya sa akin, ay nako, wag ka na nga magpolitiko. Pero gusto niya ako mag-politics, pero I really don't like. I don't like because of, hello, sanay ka sa mundong ito, and then all of a sudden, you're going to beg for people to vote for you. Samantalang dito, people adulate you, people adore you, you have fans. Eh doon, magbabayad ka para ka magkaroon ng fans? Why? Di ba, parang hindi ako sanay. Sabi ko, magpopolitiko lang ako kapag in-appoint ako. Pero kapag hindi ako in-appoint, why should I beg for people's votes? Sabi niya, bakit? Sa showbiz, you beg for people to watch you. No, I create good content, I do good acting, and because of that, they're gonna watch me. And ganda-gandahan naman ako, syempre. Eh ngayon, kung hindi ka maganda at hindi pinanood yung pelikula mo, eh baka pangit ang acting mo, tsaka hindi ka maganda. Kaya sabi ko, iba kasi talaga yung mundo, tsaka sabi ko, I'm so honest. Paano yung kung may corrupt, sasabihin ko sa kanya, oy, tigilan mo ako ha, nakakorap mo, isusumbong kita sa polis. Huwag mo akong idamay sa mga korupsyon na yan. Maraming kaaway. Eh di ba? Eh Ako ako, daming magbabago. ito na lang example nung naging member ako ng Congressional Spouses, di ba? Member ka, you're a director of the board, titingnan mo lahat saan yung pera na yun na napunta. Dapat walang mga ghost beneficiaries. Di ba minsan magtataka ka, saan yung eskwelahan na yun? Ba't hindi namin nakita? Diba? Eh ako kini-question ko openly. So of course, I wasn't very popular because asan yung students na yan? Nandiyan ba? Asan yung school na yan? Meron dyan ba? Hindi pwede kasi I'm so Open yeah, and honest. tsaka ayoko ng corruption talaga, please. No. At least good governance. Oo.
Hindi, tsaka yun naman ang may pagmamalaki ko. Parang my husband siguro was one of the few, Oo nga. that's why I never called him a politician. He's one of the few public servants na talagang makikita mo yung results ng mga ginawa niya. I mean, ilang museum ang tinayo niya sa Ilocos, ilang schools ang napatayo niya, ilang schools ang nalagyan niya ng mga lababo, tubig, nawalan tubig, natayuan niya ng tangke, lahat yung nagpatayo siya. He was the only governor na nagpatayo ng mga home for the aged because he saw a lot of old people lying in the streets. Ang mga pamilya nito, they were all OFWs na inabando tas hindi na bumalik, mga nagpunta na ng Hawaii. Alam mo, maraming ganun sa Ilocos na inabando na ng mga pamilya nila. Kasi siguro Ilocos has the highest rate of OFWs. They were the first ones, di ba, yung mga Sakata. Sila yun eh. And then a lot of them went to Hawaii. So, kada pamilya sa Ilocos talaga merong pamilyang nasa abroad na nagtatrabaho either in Italy, as a house sitter, or anywhere. Marami. So, kumbaga, common sa kanila na maraming matatanda na hindi na nababalikan. Kaya, nagtayo siya ng home for the aged. Ang dami niyang ginawa. And then, he promoted all the industries. Yung weaving. I mean, who knew about Abel before? Yes. Everybody thought it was just tela. O kumot. O ngayon. And then, pinasa niya sa akin yung advokasya niya. Yun nga, alam ko din. So, naging advocacy ko. So, I was selling Abel. But now, what? You see people wearing Abel. You see Yes. people wearing them to the Congress. Wearing them to the Senate. O, sino ba nag-umpisa yun? Asawa ko. So, nag-stop na kayo doon, Miss Lee, sa advocacy na yun? Well, ngayon hindi ako nakakapag-focus doon. Pero, halos lahat ng designer sa akin bumibili ng tela. Kaya hindi ako gumagawa ng damit. Because, I don't want to compete with my customers. Pero yun ang sinasabi ko yung awareness. So if people can do that awareness, di ba nakakapagsilbi ka, I can do things without being a politician. I can do things without being a public servant. Pwede naman ako mag-serve. I can create awareness. I can promote industries. I can promote things without being in government. Di ba? Miss Lee, Not na sinasabi kong pangit yung work na yun, but it takes a lot of hard work and a lot of perseverance and dedication to be a public servant. Miss Lee, bumabalik-balik pa rin kayo sa Ilocos, and how's your relationship with yung mga anak niya? Okay naman kami, pero hindi pa ako nakakabalik doon. Kasi, syempre nandito lahat yung mga kailangan asikasuhin. Meron din mga bagay na dapat doon. I went there, of course, nung nilibing siya. Mabigat pa para sa akin bumalik. Parang, maybe, pagkaya ko na. Kasi, kung sa bahay ko nga dito Okay, oo nga. I go to the kitchen, I almost see him eating there in the table because every time I cook, pag naamoy niya pa lang yung luto, nandiyan na yan. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Hindi pa luto. Hindi, bakit? Hindi mo pwedeng tumambay dito, hindi naman ako nakikialam sa luto mo. Hindi, mangangamoy ka, doon ka sa taas. Hindi, dito ako, kasi alam ko na, maya't maya, titikim siya ng titikim. Before I know it, wala nang natira. Tapos sasabihin ko, ilan yung inuto ko? Ito na lang natira kasi kinain mo na lahat. Sa kakatikim. Yan. So, I see him in the kitchen. I go to the garden. I see him whistling there, taking care of his turtles. Nakikita ko siyang nag-walking. Nag-walking ako around the village. Natatandaan ko yung mga punong gustong-gusto niya, na mayabong, ganyan-ganyan. Nakikita ko yung mga walking bodies niya. Pumunta ako sa garahe, marinig ko yung boom ng kotse. Parang ganun yung tunog ng kotse ng asawa ko. Diba? I go to the sala, I see the butaka. Alam mo yung malaking armrest, yung butaka. Every time I see that, I remember him. Sabi ko parang, hindi ko pa, not naman that I'm in denial, pero, I don't wanna dwell in grief. Parang, kaya nga sabi ko, dun sa first episode, siguro naman marami sa inyong nakakaalam kung ano nangyari sa akin. Lately, I was widowed, and then I cut myself. But let's not even go there. Let's turn whatever is negative to positive. Let's turn whatever is sad to happy. Kasi, I don't intend to make my viewers sad. Parang, if ever they shed a tear because nakarelate sila sa mga sinasabi namin, it's unintentional. I mean, I have no plans to make them cry. We're just being us. Like now, I'm being me. Kung napaluha ako, napaluha ko kayo, hindi ko sinasadya. I'm just being me.
So, parang kilala ko yung sarili ko na hindi pa ako handa to go back. Kasi parang, nung isang beses na bumalik ako na nakita ko yung room, talagang iyak ako ng iyak na totally devastated yung change topic na lang tayo kung di iiyak ako. Last question po. Kasi na-mention nyo na may show kayo sa ABS on September. Ay, in September. Yung kung sabi nyo na parang hindi kayo nagpapatali sa network, is it better ba? Or gusto nyo na parang meron kayong exclusive contract with sa network? Well, maganda rin naman na may exclusive, pero wala pa naman nag-offer sa akin ng exclusive eh. I mean, Channel 2 never offered me an exclusive contract, neither did Channel 7. So ako naman, I'm happy with that. Kasi it gives you more leeway. Diba? Kasi how many soaps can you do in a year? Diba? Parang if you finish one, you can't expect another one right away in the same channel. Diba? But if you're freelance, you can go from TV station to TV station. And mas marami you have more room for opportunities kasi you get to work with more actors. Kasi kung nakatali ka, yun lang mga artista lang mga katrabaho mo. Pero gaya niyan, I've worked with Channel 2, I've worked with the actors of Channel 2, the directors of Channel 2, I've worked with Channel 7, I've worked with the actors of Channel 7, the directors of Channel 7. So maganda yung marami kang nakakasalamuhang tao, marami kang natututunan sa kanila. Maganda naman na may mga variety rin. Diba? What if, ang show mo sa, ano lang to, parang joke. Paano yung pag yung show mo sa ABS, kasama mo pala si Jane Delay, si Alexa Milo, ano magiging reaction? Wala naman siyang Okay lang, wala naman akong sinabi Hindi, kasi about nga, them. daw nga kinoconnect sa kanya. Diba? Wala naman akong sinabi about them. Well, kung halimbawa makasama ko silang dalawa at the same time, kung sino man yung nag-post ng picture nila, di titingnan ko, ano nga ba dyan ang eksakto? Alin bang pareho? Kasi hindi naman akong nag-compare sila. Diba? Oh, yes. Kinoconnect ka lang dun sa Then, naalala lang yung quote niya. No? Pero I Hanggang didn't ngayon, say Kinonect. that. na patunayan na tama yung sabi ni Miss D before na para-pareho na Pare-pareho. itsura ang mga celebrity. Actually, is Alexa Miro an actress or a host? Actress. No, sorry, hindi ko talaga siya. I haven't met her at all. Medyo bago pa. Bago. Ang alam ko lang, Jane De Leon is Darna, but I've never seen her, I've never worked with her, I've never come across her, nothing. And if I see her, Kebs, wala naman sinabing masama tungkol sa kanya. Did I say anything bad? Putting words ng minention Diba? talaga na wala. Wala. Kinoconnect ka lang. And with that, Oh, my God, it's parang tayo, House of D ng tatlong Oh, episodes. okay. Ganda-gandang Two episode. subscribers. Yes. Oo nga pala. Dapat i-invite nyo na mag-subscribe ang mga YouTubers sa House of the Official sa July 11 na po ang aming premiere telecast. So every Friday at 5 o'clock, you will see the new episode. Every Friday at 5 o'clock. Bakit Friday? Kasi tapos ka na ng trabaho, no? May time ka na manood. Oo, 5 p.m. pa. 5 p.m. So, mag-subscribe na po kayo sa House of the Official. Ilan na na-tape nyo, Miss D? We have 8 episodes in the Ang can. dami na. Kailan kayo nag-start? Well, dapat kasi 6 lang. Pero yung dalawa kasi, mahaba yung Marriage is not a fairy tale. Marriage is not a fairy tale. Things we wish we knew. Ang daming na-share ng mga bata dyan. Pinate. So, pati yung parenting. Kaya naging 2 episodes each. Naging 2 episodes yung topic na yun. Kaya naging 8. Picture si Miss D, solo. Kaya Tapos lang, ikaw yun mismo ba? Ay, Mr. Pahabol lang. Since din pa pwede i-mention kung sino makakatrabaho sa Dreamscape, sino na lang ang gusto mong makatrabaho sa ABS-CBN? Ah. I-manifest Sila na natin. rin yun. Ay, alam na niya. Gusto ko makatabaho si Joshua. Ah, Gusto ko siyang makatrabaho. Gusto ko rin makatrabaho si sa babae. Wala baka magalit yung Dreamscape, sinabi ko na. Basta gusto kong makatrabaho yung mga magagaling. And kahit na hindi naman masyadong magaling. Yung special mention si Joshua. Oo nga, ba't si Joshua? Magaling daw siyang artista eh. And nagagalingan naman ako sa kanya. Magaling I'd like naman. to- Magaling naman. Parang sabi nila he's the new John Lloyd. Yes. So, I'd like to work with him. Why not? Diba? Gusto ko siyang makatrabaho.
Magaling naman siya. Sa babae, Miss D. Ah, Napalaki. alam mo, kasama ko si Janine sa LVD pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. So si Janine din. I'd like to work with her. Hindi ko pa rin nakakatrabaho si Ivana. So, magaling daw siyang vlogger and artista, so why not? Jericho. Hindi ko pa rin nakakatrabaho si di ba may isang Barbie pa? Dalawang Barbie yun, di ba? Barbie. Yes, So, yeah. I haven't worked with her. Sino pa ba? Marami pa akong hindi nakakatrabaho sa Channel Si 2. Kim Chu. Hindi pa rin. I'd love to work with her. Si Paula nakatrabaho ko na. Sino pa ba? Cherry Pie nakatrabaho ko na. Si Edo nakatrabaho ko. Judy Ann. Judy Ann, nakatrabaho ko na si Judy Ann. Si Marisol nakatrabaho ko na. Sino pa ba sa Channel 2? Sige nga, name. Catherine. Ann Yan, Catherine Curtis. Bernardo. Catherine Bernardo. Parang hindi pa yata. Daniel Padilla. Why not? Oh yeah, Dami Daniel. pa, Gusto ko kaya rin siya nga. makatrabaho. Ann Curtis. Kaya si Anne. Si Ann, ilang beses ko na nakatrabaho si Ann. Ilang beses na. Nag-movie pa kami. I did a soap with her, Hiram. Piolo. Si Piolo, nakatrabaho ko na si Piolo with Claudine. Nag-shooting pa kami sa Australia. But I don't mind working with him again. Walang... Sino pa ba? Jericho. Oo naman. Nag-May December affair kami, di ba? Noon at ngayon. May indies. Ang Ang dami. maganda yung Kim Jericho. Chu, Catherine, yung mga ganung line. Pero si Joshua talagang first na mention. Okay. Hindi, kasi sa mga kabataan, yun ang hindi ko pa nakakatrabaho. Eh, sabi nila napaka-lalim daw kung umarte. So, why not? Kasi I think napanood ko yung movie nila dati ni Julia. And I like that movie so much. Ang galing ng bata. Napanood ko rin yung movie ni Catherine at saka ni Daniel Padilla. And sabi ko, ang galing ng mga batang tong umarte Actually, malalim si Daniel umarte. And ganun din naman si Catherine. Mahusay din siyang umarte. So anong role with Daniel? Ha? Anong role? Kung makakatrabaho ko si Daniel, anak ko na bulak-bul. Na dinidisiplina ko para maging tama yung buhay. Charot. Maganda. Pwede mo ganun ang role. Parang ganon. Mother-daughter to. Yun ang focus, di ba? Tapos marami siyang leading lady. Iba-iba. Ang mahal. Kaya palagi ko siyang pinapagalitan kasi hindi ako makapili sa mga kadate niya. Coco. Nakatrabaho mo na. Coco. Martin. Ay, hindi pa. Yeah, I'd love to work with him too. Ang amazing sa kanya, siya na yung artista, siya pa yung director, siya pa yung producer. Writer siya pala, ha? Paano pag kinuha Siya pa ba kayo yung sa writer? ano? Parang Hindi siya gumagawa ng Okay ka. Hindi ka pa po kinukuha sa Okay ka doon kung sakali. Hindi pa naman. Pero kung Pag sakali, kinuha okay niya ka. ako, why not? Kasi pag nalaman minsan ni Coco Pag nabasa, na may pag nalaman interest niya na eh. ang artista, Oo. kinoconsider niya yan. Pag di Oh, na why Bonnie not? Vigan, Nakatrabaho ko na si Julia dati, pero si Coco hindi pa. Why not? Diba? Napanood ko yung interview niya sa isang show. Nakakatuwa siyang bata. Parang I like his character. I mean, as a person And basta nagagalingan ako sa kanya. Kasi ang napaka-ano niya, amazing. Producer, writer, director, di ba? Parang, paano mo na... FPJ talaga. Kasi di ba si FPJ ganon? Siya na yung producer, siya pa yung writer, Yes, siya pa yung director. fight director, siya pa yung director. Mas napaka-grasyoso pa. I miss Tito FPJ. At saka si Tita Swanee na napakabait. Mahilig magdala ng Sharon, pagkain. ilang beses na ni Sharon. Sharon, ilang beses. Actually, nag-usap kami ni Sharon. Ito, natuloy mo lang. Ano yung nag-usap kayo ni Sharon? Nag-usap kami ni Sharon nung wake ng husband ko. Tapos sabi niya, Dina, we should do something together again. Sabi ko, why not? Kasi wala na nga si Sherry. Sabi ko, why not? Shall we gawa tayo ng something na tayong dalawa naman? Yes. Kasi pwede naman, alam mo yung story ni ano nga ang movie yon? Sana yung mga wakas. Hindi, merong movie si Bette Midler and Beaches. Pati ko pintingin ko siya. di ba merong movie si Bette Midler and Barbara Hershey. yung dalawa silang friends. Beaches. Sabi ko, Yung ipalabas. diba? We can do something like that. Kami Ganda Sharon, nun. why not? Diba? Siya si Bette Midler, ikaw si Barbara Hershey. Oo. Why not? O yung mga nakikinig na producers, you know that we're so Ganda-ganda ng available. movie na yun.
And alam nyo na that I'm back. Yes. To back, to back, to back. Picture Picture naman. Thank you. Then, pinainit lang yung food kasi lumamig. Oo nga. Attorney pala si attorney. Kilala mo? Yes. Bakit mo Pinakilala kilala? ni Sheer at inuwan na kami nun ni attorney. Sarap ka usap nun. Attorney niya. Serious tour. Oh. We're, ano pa nga Facebook friends. Gala ng gala. Nasa abroad siya ngayon, di ba? Nakabalik na yata, nag-Korea siya, tapos saka nag-Taiwan. Ano naman yun? So, anong masasabi mo, Ron? Doon na lang ako kalapit. Okay ba? Oo, kasi pag doon against na. Punta kayo ng day. Ayan na, wala akong sinabing masama. Baka mamaya iba na yun. Uy, kain mo na kayo rito. Picture na. Kain muna. Picture. Ano ba yan? Busy sa Picture mga daw. pwesto. Doon, kasi against the light yun eh. Mas Doon maganda ka. yung Maganda we'll naman, just close maganda yung this. ano, maganda yung may, maganda yung may, yung sa ano. Sarado lang. Ano lang ba mag-isa? No, actually maganda siya. Share kahit wag na. Hindi against. Ha? Sure, Okay okay lang. Maganda. Maganda yung ilaw. Actually maganda. Okay. Naman ano yung ilaw eh. So, papuntahin ko siya sa May Garden. Saan? Sa May Hindi kahit wag ka sa ano, kahit wag ka sa curtain, maganda yung ano, Maganda yun. Ayan, maganda yung background may Yes. ganyan. Sa kanila muna. Oh, here is the... Parang bagets ka pa rin. Ano bang secret? Oh, walang retoke yan ha. Kaya nga, ano Ito bang po. shampoo at sabon mo? One more. Then, ano, Wednesday. Sa akin din po, next time na lang yung mga gusto mong makakola. Oo, sino bang mga dapat kumakakula? Si Ivana. Ito pa. Ivana. Nga pala, no, Ivana. vlogger siya. Dito po. What's her name? Ano? Sena. Ang harake. Zainab Harake, Parks na siya Picture daw ngayon. si John Elso with yung Zena. Di ba, Rams, naging alaalaga mo si Senat? Kasi she found true. Si Jenna. Ako din. Ako din pa picture. Mas di pa picture din. May pizza pa. So, sana may, before Friday, may releases tayo. Oh, there's pizza pa. Yes. Ako na rin. Nikki ako din. Or parang pwede kang sustain. Ako din I dito. think kasi Rose muna. Pag ganyan, pag ganito. Ayan, nakaso. Naka-cover oo niya. nga, hindi pa tumatama. Hindi. Hindi maano yun, maganda. So kung naturally nagsashine ka, nagiging ring light ka eh. Meron pa. May pizza pa yun. Thank you. Tama din. Ay, pa picture. Bukas ang cremation, di ba? Nakremate na ngayon. Sino ba tinatanong mo? Nakremate na ngayon. Ako. Last night yung Gemini night. So, cremate na siya. Oo. Wala na, pauwi na ako eh. Doon ako dahil ko eh. Okay na. Alis ka Ma'am, na. di mag-ano ka, mag-collab ka kay Ivana. Kasi si Ivana. Ivana. Ivana ang reyna ng Ano bang pinapost ni Ivana about what? Ako, ngayon nagpuro kawang gawa siya. 5 lang. 5. Si Ay, sorry. Ayun. Yung pizza. Meron ba pizza na? Si Ivana ang reyna eh. Para at least, ano agad. Tsaka maano naman siya. Namimigay siya ng cellphone. Talaga? Ang taray, ang yaman. Tsaka generous siya, hindi siya na